Pinagamit ng DPWH ang kanilang mga gamit sa mga apektadong LGU sa Cebu para sa clearing at declogging operations. Isinulong din ng DPWH ang pagbuo ng bagong flood mitigation measure sa lalawigan. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sa kanyang pagbisita sa Cebu, Miyerkules ng hapon, ipinahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon na palpak ang flood mitigation projects ng Metro Cebu. Ayon sa kalihim, dapat nagpatayo ng dam sa bulubunduking bahagi ng Cebu upang makontrol ang pagbagsak ng tubig ulan na dadaloy pababa sa mga lungsod at bayan. Inadequate because the most important flood control was never done. And the most important flood control for this area, which is the downstream of a major river system in Cebu, is to build dams upstream, dun sa taas ng bundok, para nakokontrol multiple dams, nakokontrol ang pagbagsak ng tubig. Yan hindi mangyayari nung nakita natin nangyari dito. Kasi kung walang control sa taas, wala, tuloy-tuloy yan. Paiimbestigahan na ng kalihim ang mga flood control projects na hindi napigilan ng tubig baha galing sa mga ilog na dahilan ng pagkasawi ng maraming mga residente mula sa iba't ibang bayan at lungsod. Well, we will have to investigate that. No? We will have to investigate that. Sa pagkakaalam ko, there are several projects in Cebu that the ICI is already investigating. So we will leave it to the ICI and to our internal DPWH team to investigate. Pero what's important to the President is to make sure that this never happens again. Binigyang diin ng kalihim na kailangang baguhin na ang flood control mitigations na akma sa sitwasyon dahil malinaw na hindi maayos ang pagkakaplano at pagkakagawa ng mga flood control projects sa mga apektadong lugar. Di ba? Poorly planned, poorly executed, and we don't know kung may kalokohan din dito. So that will be up to the ICI investigators to find out. Pero definitely, kailangan may mga mananagot dito. Lives were lost here. Hindi ito basta bahay lang. Bukas ay inaasahan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cebu upang personal na alamin ang sitwasyon ng mga apektadong lugar sa Cebu na pinadapa ng mapaminsalang Bagyong Tino. Para sa Integrated State Media, Jessie Atienza, PTV Cebu.